Welcome back to our channel mga kachoy, and for today's video at ipapasilip ko lang po sa inyo yung ating mini farm. Ayan. So ito po yung mini farm natin for today's video. So ito po yung aking native fig. At about farming naman po yung topic natin for today's video mga kachoy. Ang pagpo-farm po ay nakadepende po sa inyo porque sinabi po natin na farm ay kailangan na po natin ng 100 heads ng ating mga alagang hayop. Hindi po ganun para sa akin ang pagpo-farming. Nag-start pa lang po ako ng farming pero hindi naman po totally malaking farm yung aking i-share sa inyo. Ito po ay base sa aking kakayahan na pundasyon ng aking mga nakayanan. Ang farming po ay hindi man minamadali, hindi binibigla. Ang pagpo-farming po ay dahan-dahan. Pwede po tayo mag-start sa isang pares, padamihin lang natin. At pwede rin po naman tayong mag-start sa 3 heads, 2 heads. Ayan, ang kahalagahan lang po sa farm ay mayroon po tayong inuumpisahan at meron po tayong pinakang pinag-start na natin. So, dito sa farm ay kaka-start ko pa lang po at ipapasilip ko lang po sa inyo yung aking farm. Kapag taga-probinsya ka, taga-bukid ka, isa ka sa maswerte at mapala dahil ikaw ay pinagpala. Dahil sa probinsya, dito sa bukid, kapag meron kang ganitong style ng kabukiran, merong sapa or tubig na pwedeng pagkukunan ng pampaligo or pampainom sa ating mga alagang hayop, napakaswerte mo, pwede ka na mag-start ng small mini farm. Mag-alaga ka lang ng mga hayop na gusto mo, yung mga napupusuan mong hayop na pwede mong pag-umpisahan. Ayan, kahit man ilang peraso yan, yan ay matatawag na nating farm. Kasi ang farm naman ay hindi biglaan kagaya ng ibang farm. Yung farming ng iba ay talagang sobrang dami naman, talaga namang 100 heads. Tayo, pwede tayong mag-start ng paila-ilan piraso. Ayan. Ang sabi nga nila, iipunin lang natin hanggang sa makumpleto natin at mapadami natin. Ayan, ang kahalagahan lang dito sa probinsya, ayan, makakatipid ka kung ang farm mo ay mayroong kayong mga pagkukunan ng mga ganito kagaya nito. Nakapagpagawa ako ng mga maliliit na bahay-bahay ng aking native fig at meron din ako ditong parang stock room. Ayan, meron ako ditong parang rest house. Ayan, dito ako nagpapahinga kapag ako ay na bisita dito sa aking mini backyard farm. Ayan, nag-start pa lang po ako kaya po hindi pa kompleto dito. Magtatanim pa po tayo dito ng mga gulay-gulay, pero meron na rin po tayong mga ilang mga gulay, saging, and sa paligid. Ayan, at meron na rin po tayong mga native fig at meron din po tayong mga white large pig. So, ang pag-start po ng business, hindi po yan biglaan, hindi po yan minamadali. Ang pag-business po ay pakunti-kunti lang. Bali, ako po ay nag-start pa lang sa business na ganito, pero para sa akin po ay okay naman. Ayan po, at meron din po tayong mga matatabang lupa na alam nating matatabang lupa sa parte ng ating farm. Ayan, sa ating lupa, lagyan po natin siya ng mga tanim. Lagyan po natin siya ng tanim na pwede nating pakinabangan. At ito po pala yung aking white large pig. Ayan. Meron din po tayong alagang white large pig. Ayan. Syempre po, hindi po mawawala, dapat may mga tanim-tanim po tayo kagaya ng San Fernando, gabi, ayan, tapos saging. Yan po ay pangunahing pinagkukunan natin ng pamakain sa ating mga native fig. Yung mga native fig food natin ay mas gusto po nila yung mga pagkain ganyan, mga nilaga-alaga. Ayan, tsaka napakatipid po para sa akin ang mga native fig. Ayan. Ang native fig po ay kumakain lang ng mga basta-bastang nilaga lang dyan na gabi, San Fernando, darak. Talagang napakatipid po ng native fig. Para sa akin po ay mas nagugustuhan ko po talaga magpadami ng native fig. Kaya po ako ay nag-uumpisang mag-alaga ng mga native. Nag-iipon pa lang po ako ng mga native at sana soon ay mapalago ko po ito at mapadami ko pa sila. Ayan, sa paligid po ng aking backyard mini farm ay nagtanim na rin po ako ng mga sari-saring gulay. Ayan, meron po tayo diyang mga pwedeng pagkunan ng gulay na talbos ng kamuting kahoy, talbos ng kamote, at may ilang peraso din tayo diyang mga
tanim-tanim na pinya, ayan, para po hindi lang tayo nakapokus sa ating mini backyard farm na mga hayop, kailangan din po natin na meron tayong mga tanim-tanim ng mga gulay-gulay. Ayan, pagdating naman po sa mga white large pig, ang mga white large pig po talaga ay masiselan pagdating sa white large pig. At manood po kayo sa ibang farm about white large pig, talaga pong napakamaselan po nila. At ang ini-endorse ko po dito sa aking small mini backyard farm ay yung ating po talagang native. Kasi po, native po talaga yung pinaka-target ko. Kasi pagdating po talaga sa white large pig ay medyo magastos po at malaki ang expenses. At meron din naman tayong kikitain. Ikukumpara natin sa native pig. Ang native pig po ay mas malaki ang income para sa akin, ikukumpara natin kaysa sa white large pig. At sa white large pig po, may income din naman tayo pero masyado pong maselan yung ating white large pig. Ang white large pig po kasi ay hindi basta kumakain lang ng mga kagaya ng sa native. Oo, ang native po ay medyo may katagalan sa paglaki, pero po ang target po natin dito para po kumita tayo ay pang lechonin po natin. Sa lechonin po natin, ang white large ay ang native pig po ay talagang pasok na pasok, lalo na po ngayon pag pasok po ng Vermont, mag-ipon po tayo ng maraming native pig at meron pong nag-harvest ng native pig, talagang malaki po ang kitaan sa native pig. Kaya po ang ini-endorse ko po dito sa aking small mini backyard farm ay native pig. At ang ating pong native pig ay kumakain po ng mga nilagang gabi at mga niyog. And kaya pag nasa probinsya ka, mahalin mo yung iyong munting kabukiran at alagaan mo ng mga hayop-hayop. At dito sa aking area na small mini backyard farm, at nag-start pa lang po ako. Bali, kukunti pa lang po yung mga alaga natin ditong hayop, pero po mas pinagpupukusan ko po siya ng pansin. Bali, nag-resign po ako sa trabaho bilang isang security guard at mas pinili ko po muna maging isang farmers dito sa probinsya namin. Kasi po maganda nga po ang kitaan, lalo na pagdating sa native pig. Yan. Ang ini-endorse ko po talaga dito yung native pig kasi po talagang maganda po ang kitaan pagdating sa native pig. Tapos hindi po siya maselan. Ikukumpara po natin sa large white pig. Ang large white pig po kasi ay may pagkamaselan siya. Kailangan pa ng mga turok-turok. Ang native pig po ay hindi na. Pagkapanganak po ng native pig ay hindi na po siya kailangang turok-turukan at pangilan. Hindi mo na po kailangan siyang bantayan. Kasi po monitoring lang po tayo sa ating mga mga native pig. Hindi kagaya ng large pig, na ang large pig po talaga ay ang large white pig po talaga ay may pagkamaselan. Hindi mo pwedeng hindi kumpleto ang turo kasi nga pwede siyang magkaroon ng sakit. Ang native pig po ay hindi. Purga-purga lang po yan ay okay na, sapat na. Yan po ang base sa aking experience sa pag-start ng small business mini backyard farm. Ganyan po yung kagandahan para sa akin sa native pig. Kaya po ang endorse ko po dito ay native pig. Okay din naman po itong white large pig natin, pero medyo mahirap-hirap lang po talagang alagaan at sensitive po sila ikukumpara natin sa native. Ang native po kasi kung sa probinsya mayroon kayong mga dahon-dahon dyan ng mga niyog, kung marunong kayong mag-alwagi, magsalasala, magawa ng kubo-kubo, tali-tali mo lang siya, hindi mo na kailangan gumawa at gumastos pa kagaya ng iba na gagastos ka sa white large pig kasi kailangan mo ng pundasyon na matibay katulad ng yero, ganon. Mas kailangan mo ng magandang kulungan, nakasemento pa talaga yan. Ikumpara man natin sa native pig, hindi talaga po siya magastos kasi po ang native pig, may tali ka lang po dyan at may area ka lang na pwedeng paglagyan sa kanila. Maulan-ulanan man sila dyan or maaraw-arawan, ay okay lang po yan sa ating native pig. Mas paborito pa nga po nila yung medyo nagpuputik-putik yung kanilang area. Ayan. Pero hindi naman po natin kailangan masyadong expose din sila sa ganitong sistema. Kailangan din po